Hello guys! Good morning! This is Pretty Lou. Marami kasi nagtatanong sa akin, Pretty, tama ba? Tama bang makipagrelasyon while sa Facebook? Yun ang pag-uusapan natin dito ngayon. This video is all about tama ba o mali makipagrelasyon o ma-in love using internet, Facebook, Line, WhatsApp, lahat yan. Pag-uusapan natin. Ngayon mismo, di ba? Ngayon po mismo. Magigising ko lang po, sensya na. Magigising ko lang, okay. Ito sana natin. Maraming tama, maraming mali. Yun, maraming tama, maraming mali. Sa pagkakaroon ng relasyon sa Facebook o sa lahat ng application. Mali kung may asawa ka. Mali kung may kinakasama ka. Sabihin na nating abroad ka. Kung may kinakasama ka sa Pilipinas o may asawa ka sa Pilipinas. Take note, hindi lahat ng may asawa lang ang mali. Kasi sa panahon ngayon, in na ngayon ang live-in. Live-in lang kasi mahal na magpakasal, no? Ang mahal ng NSO, ang mahal na mag-marriage contract. Ang mahal. So, live-in lang. So, si lalaki o si babae pumunta ng ibang bansa para kumita ng pera at pag-uwi ng Pinas, di ba, magpakasal. Yung kasal na yon na pinapangarap mo, di ba? Pero ang nangyari, pindiho, di ba? Kasi yung mali, ipinilit. Di ba? Mali kasi may karelasyon ka. Mali kasi may asawa ka. At napakalaking mali kung may mga anak kang madadamay, di ba? Pero, hindi ko naman sinasabing mali makipagrelasyon sa Facebook dahil ako, nakikipagrelasyon din ako dyan. Di ba? Tapat-tapatan lang yan. Ako, prangka akong tao. May karelasyon din ako sa Facebook. Di ba? Kasi, kung tama yan tama yan. Tama yan kung mahal nyo ang isa't isa. Tama yan kung parehong wala na kayong responsibilidad. Tama yan kung parehong hiwalay na talaga, di ba? Madaling itama ang mga mali. Yan ang one more thing na sasabihin ko sa inyo. Napakadaling itama ang mali. Di ba? Mamaya, sasabihin ko sa inyo, paano itatama ang mali na yan? Mali na yan Mali. Paano natin tatama yan? Mamaya, sasabihin ko sa inyo, bago matapos tong video na to. Diba? Dumako tayo, bakit nagkaroon ng relasyon sa Facebook? Bakit nagkaroon ng mali? Kasi, wag niyong sisisihin ng mga nasa abroad o nasa Pinas. Parehas yan. Parehas yan na nagkulang kayo sa isa't isa, kaya wag kayong magsisihan. Sabihin natin ganito. Abroad ka. Nasa Pinas ang asawa. Sabihin natin ang babayang nasa Pinas, ang lalaki nasa abroad, di ba? Pero marami ngayon nasa abroad ang babae, di ba? Sabihin natin ganun, di ba? Ang nangyari, si katapusan dumating. Eto po, pasensya na po sa mga tatamaan dyan pasensya na po, pero tapat-tapatan lang po tayo dito, wala pong masasaktan. Si katapusan dumating ang sabi ni asawa, mahal, kumain ka na ba? Yan ang asawa Oo, mahal, sabi naman ng lalaki. Mahal, wala nang anak yung mo, wala nang gatas si wala nang ganyan. Ang tanong, puro wala, diba? Puro sabing wala. Si asawang sabi, o sige mahal, magpapadala ako Pagdating ng pera sa Pinas, mahal, tanggap ko ng pera, salamat I love you. Diba sa ganyan yan I love you. Kaya rin ni I love you, wala na. Kaya itong lalaki, nalungkot na, diba? Wala na Pagdating nung Pinas, talagang wala. Puro ganyan lang. Si lalaki, hindi naman sinasadya ng lalaki talaga Ganito ang nangyayari, kaya nagkakaroon ng kamalian sa Facebook Ganito, si babae, post ng picture. Si lalaki, nag-likes.
Diyan pumapasok yung affection eh. One more thing, love. Ang pagmamahal po hindi galing sa puso. Ang puso ay bahagi ng ating katawan. Our heart is part of our body na kailangan natin para tumibok. Kailangan natin para mag-circulate lahat ang dugo natin. Hindi kailangan natin, wag nating sisihin ang puso natin dahil sa pagmamahal na yan. Hindi po totoo yun. Kasi ang puso, parte ng katawan mo para humingi ka at magkabuhay ka. Hindi totoong galing sa puso mo, galing dito yan. Ang tunay na pagmamahal nararamdaman, hindi nararamdaman ng puso. Puso yan eh. Puso para tumibok ka lang, para mabuhay ka, para huminga ka. Walang utak po yan. Wala po yung utak na para sabihin mong naramdaman mo ng puso mo. Hindi po totoo yan. Ang totoo po yan. Ang totoo po niyan. Nararamdaman mo kasi nakikita mo, nababasa mo, naririnig mo, sign ng affection po yan. Affection na kailangan na nirecognize ng utak mo na napahalagahan ka niya. Diba? Yung mga lalaki nag-hi and hello lang. Pagkatapos mag-hi and hello sa Facebook, yan na. Sige, ratrata na ng Facebook, ratrata na ng chat, ratrata na ng call. Diba? Uso ngayon messenger call, video call, diba? Uso yan. Etong si babae sa kasi lalaki, parehas abroad. Siyempre, busy yung mga asa-asawa, diba? Busy yung mga kinakasama. Yan pumapasok po ang relasyon na mali. Mali kasi naghahanap ng kalinga. Huwag niyong sisihin ng mga abroad kung bakit sila nagkakarelasyon dahil kasalanan nyo rin. Kasi wala naman kayong hinatupag kung hindi mamili, kung baon ng sahod. Hindi na naisip na kailangan na kayo ng mga asa-asawa ninyo. Uso na ngayon ng internet, so maraming mali ang makikita dyan. Maraming maling relasyon ang pwede mong daanan. Diba? Sa mga lalaki naman dyan, kung makikipagrelasyon kayo, sasabihin nyo yung totoo. Diba? Kadalasan kasi dyan eh. Ganito yan eh. Sila na. Si babae. Siyempre, magseselos yan kung talagang walang karelasyon yung babae, diba? Yung babae, walang karelasyon. Yung lalaki, hindi mo alam, may karelasyon pala. Ayan na papasok si hinala, si selos, si tanong. Pero alam niyo po ba, ang mga kababaihan minsan, takot magtanong. Dahil lalong-lalo na ang mga babaeng abroad. Lalong-lalo na ang mga babaeng abroad, takot magtanong. Kasi takot silang mawala kayo. Takot silang mag-isa, takot silang malungkot, takot silang, diba? Kaya hindi magtatanong yan. Ang mahirap lang yung pag-uwi ng Pinas, bongga. Biglaan for sure, diba? Anong mas masakit? Yung sinabi mo ngayon ang totoo, yung biglaan na lang malalaman pag-uwi. Diba masakit yun? Napakasakit na ang maling pagmamahal ay naging totoo pala, ang masakit na uwi rin sa kamalian. Diba? Kung mali na yan, gawin mo tama eh. Ayan, doon tayo papasok sa sinasabi ko kanina. Pwede namang gawing tama ang mga mali. Kung talagang mahal nyo ang isa't isa, panindigan nyo ang isa't isa. Kung ikaw lalaki, may karelasyon ka, tapusin mo ang karelasyon mo sa Pinas. Madaling makipaghiwalay sa ngayon. Mamili ka kung yung babae mo sa Facebook o yung tunay mong asawa na kinakasama. Diba? Hindi yung, aray, ayaw ko na. Diba? Ganun lang yun eh. Aray, ayaw ko na, hindi mo na lang naramdaman kung masasaktan ba yung babae o yung lalaki. Huwag niyong sisihin po ang mga abroad ha. Hindi po nagsasabing lahat ng abroad nakikipagrelasyon dito ha. Hindi po totoo yun. Minsan din po ang taga Pinas, diba? Si Pinas. Sabihin na natin, yung babae abroad. Yung babae abroad po ha. Abroad yung babae na yan. Diba? Ang abroad sa babae, lalo na lang diit sa Saudi. Walang pahinga yan, walang pagod, puyat gabi. Etong si lalaki, naghanap. Hindi nakatiis. Ayun! Tindera sa palengke, isang kindat lang. Siyempre, may pera. Pinapadala ng asawa eh. Diba, hindi man lang inisip ang hirap ng asawa, diba? Yon ang mali.
Napakahirap noon. Minsan nakikipag-chat din eh. Yun ang mahirap dito eh. Nagtatrabaho yung babae sa ibang bansa, nakipag-chat din. Mali dun yun. Di ba po, kahit anong balik ta rin natin, ang daming tama o mali sa pakikipagrelasyon sa Facebook o sa internet. Alam nyo, napakasarap magmahal, masarap mahalin, masarap palingain. Kaya, sabihin ko na lang na hindi mali makipagrelasyon sa Facebook. Hindi talaga mali. Hindi mali kung talagang tapat kayo, loyal ka sa isa't isa, at kaya nyong tanggapin lahat ng nakaraan ninyo. Di ba hindi mali yun? Kasi kung alam nyo yung pwedeng maging totoo eh. Kung talagang totoo kayo, tapat kayo sa isa't isa. Yun naman ang sasabihin ko sa inyo eh. Kung tapat kayo sa isa't isa, gawin yung tama. Gawin yung totoo. Hindi lang, sabihin natin, magprangkahan tayo dito. Hindi lang ang mga babae at mga lalaki ang ganito. Huwag niyong samantalahin dahil nangangailangan kayo. Minsan, yan, sex chat. Minsan, sex chat. Pagkatapos ng sex chat, wala na, iwanan ng babae. Masakit yun, ha? Napakasakit nun. Diba? Hindi naman gamit ang mga babae. Minamahal yan, inaaruga. Kasi yung mga babae na yan, kami mga babae, madali kaming magmahal, madali kami lahat, binibigay namin lahat, ganyan, di ba? Hindi ko sinasabing maraming mali ang lalaki, ah. Minsan, ang babae din na nananamantala, di ba? Yan sa internet na yan. Maraming nananamantala eh. Bili mo ko ng yan, ganyan. Kasi abroad ka, di ba? Ang daming mali at ang dami ring tama. Ang isa lang sasabihin ko sa inyo, kung magmamahal kayo by using internet, totohanin ninyo po. Kasi ang daling totohanin yan, ang dali. Napakadali, maging manindigan lang kayo. Hindi mali magmahal by using Facebook, hindi po mali. Mali kung magsisinungaling ka lang at sasaktan mo lang ang babae. Tama kung magiging loyal ka, di ba? Tama kung talagang mamahalin mo siya. Tama kung kaya mong ipakilala sa pamilya mo. Tama kung ipakilala mo sa mga anak mo. Yun ang malaking katamaan sa pagkakaroon ng relasyon sa internet. Sana po itong mga salita na to may mapulot na aral. Kasi, based on my experience, hindi naman mali makipagrelasyon eh. Ako nga, nakikipagrelasyon sa Facebook eh. Totoo lang naman ako, kasi kung tanggap niya ang nakaraan ko, okay lang. Diba? At hindi rin ako matanong sa tao. Kung bahala ka kung anong sabihin mo, yun ang sabihin mo. Kasi, ang buhay, umiikot yan. At hindi mo kayang sayangin. Kaya walang makakapagsabing mali ang makipagrelasyon sa Facebook. Tandaan niyo yan. Walang makakapagsabing mali ang makipagrelasyon sa Facebook. Kahit attorney pa yan o presidente ng Pilipinas. Wala. Kasi, nasa iyo yan. Karapatan natin yan. At kung kayang panindigan, sige lang po. 'Di ba? Panindigan mo kung anong sinulat mo. Panindigan mo kung anong sinabi mo. At yun lang po. Sana just like this po, talagang may tutunan kayo. Madaldal lang po talaga ako. Naiinip sa Saudi. Sige po, bye-bye!